Ito, itataas ko ang aking kamay bilang panunumpa na ang lahat ng nakasaad dito ay totoo at walang dagdag. Maaaring may kulang pero wala akong idinagdag. Maliwanag po ba? At buong katotohanan lamang. So help you God. Ang isang bagay pa na ipinakita ni Supremo Leo ay nang mag-duty kami noon sa Lakbay Alalay. Mahal na araw yon. May mga nag-duty rin noon, may mga nag-duty rin dito ng mga taga Valenzuela, mga kasamahan din ni Founder Bunso. Dahil marami sila, kaya ang iba ay pinadala ni Founder Bunso dito sa May Kawayan at ako ang nag-welcome sa kanila. At nakita-kita kami sa stoplight ng May Kawayan. At nahandoon na rin ang mga miyembro ng GIM District Council. At dahil sa nakikita ko na hindi magandang tingnan na ang mga guardians ay parang nakatambak lamang doon sa stoplight at wala namang ginagawa, kung di tumayo at umupo at kasama na rin dito si Supremo Leo. Kaya isinama ko ang mga taga Valenzuela at doon ko pinopwesto sa may tulay ng banga at ang iba ay sa may stoplight ng Pandayan habang hinihintay namin dumaan ang posisyon. At bago ako umalis ay kumamay pa ako sa ilang miyembro ng GI Mega District Council at kumamay din ako kay Supremo Leo at naging maayos naman ang aking pagpapaalam sa kanya. Pero bakit ang lumalabas sa bibig ni Supremo Leo ay hindi daw ako nakikita at bakit hindi na ako nag-duty sa ganitong mga okasyon? At aaminin ko sa inyo na natatakot akong lumapit sa kanya dahil pag nadikit ako sa kanya ay pagsasalitaan ako ng hindi maganda kahit wala naman akong ginagawa sa kanya. At nakikita ko sa kanyang anyo na parang gusto niya akong suntukin at marami ang nakakapansin ito at pinatunayan ito ni CNP Milan, ang National President ng GIAC. Damay ka na naman. Sa mga pangyayaring ito ay iisa ang nabuo sa aking isipan. Sukdol sa langit ang galit sa akin ni Supremo Leo at sa bandang huli ay nalaman ko rin sa mga kasama din nating mga guardians kung bakit gano'n na lang ang galit sa akin ni Supremo Leo. Napakababaw na kadahilanan. Selos at panibugho pala ang umiral sa taong ito. At hanggang sa ngayon ay pinatutunayan sa akin ito ng mga kasama nating guardians ang bagay na ito. At kauna-unahan na rito ang ating chairman, si NF Isaac. Ang dahilan ay isang babaeng guardians din, si RMGKJ, na miyembro ng GIAP na taga Muñoz at kasabay din ni INF Aguila na dumating dito sa bayan ng May Kawayan. At uno ko silang nakita, nakaharap noong magpunta ako kay CNP Milan at ang alam ko ay laging kasama nila noon ay si Supremo Leo. At nasabi sa akin itong si RMGKJ, nakakasama nila itong si Supremo Leo sa mga disco house. At hindi naman daw gaanong marunong sumayaw, kaya tinuturuan niya. At bumili pa daw ito ng bala ng CD at mag-aral ng sumayaw. Pero nang bandang huli ay nakagalit itong si KJ, itong si Aguila. Kaya ang nangyari ay hindi na nila nakasama itong si RMGKJ. Pero pinupuntahan pa rin niya dito sa May Kawayan yung mga taong kasundo niya. Dahil siguro sa hinahanap-hanap din niya yung ginagawa nilang banding at mga gimmick dito sa May Kawayan. At umiinom din itong si KJ. At kapag pumupunta siya ng May Kawayan, ay tinatawagan niya ako. Kaya madalas din nila akong makasama. At isang araw ay tinawagan ako ni RMGKJ. At ang sinabi niya sa akin ay ganito, Presyado, pag may nagtanong sa iyo sa May Kawayan kung tayo na nga, ibig sabihin kung girlfriend ko siya, ang sabihin mo, tayo na nga. Nagulat ako. At ang sabi ko, bakit naman? Ang sagot niya ay ganito, basta sabihin mo, tayo na nga. Kasi pinagseselosan ako ng mga asawa nila. Sa iyo, walang magseselos kasi wala ka namang asawa. Pag nalaman nila na tayo na nga, hindi na nila ako pagseselosan. Ang sagot ko sa kanya ay ganito, sige, bahala ka kung yun ang gusto mo. Pero ang bagay na ito ay hindi ko sinunod dahil hindi ko alam kung ano ang mga nakapaloob dito. At noong ding araw na iyon, pagkalipas tamang ng ilang oras, ay tumawag sa akin si NF Ginob ng GIAP. At tinatanong niya ako kung kami na nga ni RMGKJ. Ang sagot ko sa kanya ay ganito, hindi pa nga ako nag-uumpisa, nabalita na. At nang kumalat ang balitang ito, marami ang nagsabi sa akin na ito ang dahilan kung bakit gano'n na lang ang pagkainis at galit na naramdaman sa akin ni Supremo Leo. At ang patunay niyan ay ang lahat ng buong pamunuan ng May Kawayan Guardians Federation na ito ay totoo. Totoo ba? Hindi. Baka kasi pagka kayo magsisinungaling sa akin, ay sabihin ko sa inyo, wala kayong kwenta, wala kayong siyang salita.
Noong taong 2010, sakripisyo sa loob ng 3 taon. Noong taong 2010, noong kami ay magkaroon ng halalan sa GIM Meconic District Council, at ako ang nahalal bilang Pangulo at nahigit sa 3 taon din ang aking naging panunungkulan. Noong panahong iyon, kami ng aking mga kasama ay nakakadalawang taon na sa aming panunungkulan, ay nataas ng katungkulan itong sa ating Supremo Leo. Ibinigay sa kanya ang pangangalaga sa buong Region 3. Pero nitong bandang huli ay nalaman ko na ang presidente pala ay hindi kinikilala sa nasyonal. Ibig sabihin, kapag nag-eleksyon, walang tinatawag na presidente. Kaya pala noong matapos ang ginanap naming halalan, ay si NF Isaak lang ang nag-turn over sa amin ng kanyang katungkulan bilang siyang vice chairman. Noong mga panahon yun, si Supremo Leo ay nanatili bilang chairman nang dahil sa sarili niyang kagustuhan. Dahil ayaw niyang i-turn over sa bagong pamunuan ang kanyang pagka-chairman. Ganun pa man, kinilala pa rin namin siya bilang isang chairman, bilang paggalang namin sa kanya. Pero, nung magkausap kami ni Supremo, ay binanggit ko sa kanya ito. Sinabi ko sa kanya, Supremo, wala pala sa resolusyon yung presidente. Dapat pala, chairman ang tawag sa akin. Ang sagot sa akin ng Supremo ay ganito, nahandyan na iyan. Ano pa magagawa natin? Sabi ko sa sarili ko, ano pa nga magagawa, matatapos na ang term ko. At nagulat na lang ako nang bigla niya akong kumprontahin. At ang sabi niya sa akin ay ganito, masama akong magagalit. Hindi pwede yung basta tira ka ng tira. Kaya ako ay lumabas na lang sa barbershop at nagpaalam naman ako sa kanya. Doon kasi kami nagkausap sa barberya sa Calvario, malapit sa may tulay. Kaya pala noong magpasalamat ang guardians ng Obando sa GII Meconic District Council at nahandoon din ang ating kinikilalang ama ng guardians, ay hindi nila pinaalam sa akin ang bagay na ito dahil hindi nila ako pwedeng ipakilala bilang isang presidente. Dahil walang presidente ang GII Meconic District Council noong mga panahong yun. At ang kinikilala lang ay ang chairman at maaaring baka may ipinakilala siya sa mga kasama niya na vice chairman. 3 taon ang ginawa niyang pangluloko sa akin. At sa ngayon, ay ganun uli ang gagawin niya. Naghahalalan sila para sa bagong pamunuan ng GII Meconic at hindi kasali sa ginanap na halalan ang chairman. Kaya siya uli ang chairman ngayon. At ang dahilan ay napagkasundoon daw nila ito. 6 na taon na siyang appointed. At ang nag-appoint sa kanya ay ang mismong sarili niya. Dapat sana ay bigyan naman niya ng pagkakataon na makapanungkulan yung mga hinalal ng mga tao. Katiwali ang naganap sa isang samahan. 30,000 halagang ibinigay ng isang na may mataas na katungkulan. Walang formal na ulat kung saan napunta ang halagang 7,000 at ang halagang 23,000 na ipinautang sa mga miyembro ng samahan. Kaya ang nahawakan na lang ng Secretary for Finance ay listahan na lang ng mga pagkakautang. Ang mga BHF radio na ibinigay ng pamahalang bayan noong panahon ng ating Mayor Eddie Alarilla, ipinasurrender ito ng 2 mataas na opisyal ng samahan. Ito ay si Supremo at si Tango at hindi malaman kung saan nila dinala ito dahil walang ulat tungkol dito. Ang perang ipinakalob ng pangalawang punong bayan noong Christmas party ng samahan 2010 na wala daw ang perang ito pero pinang-down pala sa motor na hulugan at hindi na ito naibalik. Isang kinikilala at mataas na opisyal ng samahan nanghihingi ng pera sa isang mataas na opisyal din sa isang police station at sinabi niya na siya na daw ang bahalang magpahuli sa mga tao niya sa taong gumawa ng krimen o pamamaril sa nangyari sa kanilang lugar. Nangyari ito ngayong nagdaang taon 2012. Ang pagmamanipula at hindi pares na pagbibigay sa mga miyembro ng samahan, biyayang galing sa mga politiko na ipinarapol pero sa kanila lang napunta. Halagang 10,000 na inutang sa pondo ng samahan para ipagamot ng isang miyembro. Hindi na rin ito nabayaran. Hinulugan ito ng kanilang mga miyembro sa kanilang opisyal pero hindi ito binigay sa pamunuan. Si Founder Tango to. Ang hindi pagdalo sa mga pagpupulong dahil nag-aalala na baka mapag-usapan ang kanilang mga pagkakautang. Ang panghihingi o solicitation sa mga nanunungkulan sa ating bayan na hindi ipinaalam sa pamunuan. Ang mga pangyayaring